So yun mga boss, so bali yung gagawin natin dito sa portion na to is yung tabla na kagaya nitong ginawa natin kahapon. So bali ito yung design na ipinakita sa atin, so ginaya na lang natin, and then ang ginawa natin is tabla lang talaga kahoy, hindi na natin siya nilagyan ng balat. Pero kung gusto nyo, lagyan nyo ng extra design mga bossing para mas maganda, pwede nyo siyang lagyan ng balat, so para mas maganda siya, no? So ang ginawa ko na lang dito, tabla, tapos nilagyan na lang natin ng mga bakal na, yan, yung bracket, tapos pako, para naman may konting design. And then, dito naman sa part na to, yan, ituturo ko naman sa inyo, share ko sa inyo kung paano to gawin. Napaka-basic lang nito mga boss, para lang kayo naglalaro. Ayan, so bali dito, bago tayo mag-umpisa, syempre, basahin muna natin yung hollow blocks na yan. Kailangan malinis para kumapit ng mabuti yung hollow natin. At so yun mga boss, so bali sa nakikita nyo, so bali di ba meron na tayong first layer ng ating halo na ipinunas. So ito na yung second layer natin. And then ang gagawin natin, pag natapunasan natin ang second layer, wag masyadong mahaba. So kinakailangan mga 1 meter lang yung pupunasan natin, or depende sa panahon kung mabilis matuyo yung ating halo. Kasi pag mabilis natutuyo yung halo natin tapos mahaba yung ating ginawa, pangit yung ating pag mag-haspi tayo, pag maglalagay tayo ng mga crack, tsaka nung haspi natin, hindi siya magandang lagyan ng haspi. So kinakailangan mga 1 metro lang para medyo malambot-lambot pa, madali siyang haspihan. And then, eto, pupunasan natin ng foam. So tingnan nyo yung gagawin ko. Pagkatapos natin punasan ng second layer, pupunasan natin siya ng foam. So yon, after nating mabuli nung foam, ang gagawin natin is mag-haspi na tayo, maglalagay na tayo ng mga haspi-haspi natin. And then, yung ating palitada na yan, okay lang yan na baku-bako, mas maganda yun mga bossing. So para meron siyang textured na pagkakahoy. And then sa paggagawa naman natin ng haspi, ito na ngayon gagamitin ulit natin mga boss, yung kutsarang maliit. So yan pagkatapos nating lagyan ng mga haspi-haspi yan mga bossing, yung ating pinaghaspihan na yan, makikita nyo marami siyang mga excess na mga halo na galing dun sa pagkakayod natin. So ang gagawin natin para gumanda siya, papadaanan natin siya ng brush. So kita nyo yung itsura niyan, papagandahin natin yan. Okay? So yan, kita nyo, di ba? Wala na yung mga excess na
halo na galing doon sa pagkakayod natin. Ayan, so para gumanda-ganda siya. Yun. Yan, yun yung purpose ng ating brush. So paladaanan natin ng brush yung mga groove, yung mga haspi na yan. Para gumanda siya. Hindi siya maduming tingnan. Mga boss, tapos na yung ating unang part nung ginawa natin. And then, ganun lang yung gagawin natin hanggang sa matapos tayo. And then, ito naman mga boss, itong paggagawa naman ng ng bakal, tsaka itong pako. Mabilis lang gawin boss yan. Basic lang yan. Ganito lang. Kamayang portion na lang to. Kuha tayo ng halo, yung halo na medyo matigas-tigas na, yung medyo tuyo-tuyo na. Imomolde lang natin yan para mabilis nating ikabit. Pagkatapos, pag namolde na natin to, na-flat na natin, isasawsaw natin to sa semento bago natin idikit doon para kapit na kapit siya. Yung pako naman natin mga boss, kuha lang kayo ng konting semento. Tapos bibilogin lang natin yan. Pag nabilog na natin, okay, bilog-bilogin lang natin, didikit lang natin yan doon. At so ayan mga boss, tapos na, ganun lang yung ating ginagawang bracket at saka pako. So simple lang, di ba? Mabilis lang gawin. And then yung pagdating sa dugsungan, tatabasin na lang natin yung sa dugsungan parang katulad nito sa kabila. Ayan. So meron siyang pagitan na groove. So para maganda ring tingnan. Tapos niyan, ganun lang yung gagawin natin. Yung prosesong napanood nyo kanina, ganun lang, paulit-ulit lang yung gagawin natin hanggang makatapos tayo. Diba? Napakasimple lang at napakabilis lang gawin mga boss. So yun mga boss, ito na yung ating natapos na wood design na gawa sa semento. Ayan, so kayo na ang bahalang maglagay ng ibang kulay na gusto nyo. So kayo na bahala. So bali yan, panoodin nyo na lang yung mga idea kung paano natin ginawa itong mga ganitong wood design na gawa sa semento. So basic na basic lang yan mga boss, yung pinakita kong ginagawa ko sa video is napaka-basic lang. So ito yung isa sa pinaka-basic na paggagawa ng mga ganitong wood design.